Hi mga langga! Ngayong araw na ito ay pupunta tayo sa Boracay. Ito yung magiging first time namin sa Boracay. Kaya excited na kami. Alas 8 yung flight namin kaya maaga kaming sinundo ng parents ni Mike para ihatid nila kami sa airport. Mabuti na lang at maganda yung panahon ngayon. Nakakaganda kasi ng mood kapag maganda yung weather. Kaya naman kapag ganito yung panahon, naku, ang sarap bumiyahe. Nakita rin namin si Mount Apo on our way sa Davao. At dahil maaga kaming umalis, hindi pa matraffic ang daan. Kaya naman mabilis kaming nakarating sa airport. Actually, 2 hours advance kami nang dumating kami dito sa airport. Mas mabuti na yung advance tayo kaysa naman sa ipit tayo sa oras. Lalo na ngayon na meron kaming infant na kasama. Anyway, magbabag drop na lang din man kami kasi nakapag-online check-in na ako kagabi. Kaya pagkatapos natin magbag drop ay mag-chill na tayo dito sa airport. Maliit lang ang airport namin dito sa Davao City. Very straightforward lang siya. Pasok mo dito, nasa kaliwa at nasa kanan ay mga check-in counters. Nasa second floor naman ang departure area. At pagkatapos nga nating nag-backdrop, pumunta na kami sa taas para maghanap ng makainan. Dahil umalis nga kami ng maaga sa bahay, hindi pa kami nakapag-breakfast. Mabuti na lang at meron ng mga bukas na kainan dito sa airport. Umorder ako nitong long silog, habang si Mike naman ay umorder ng tosilog. Ito yung mga pagkain na nami-miss namin while nasa New Zealand kami. Although madali lang naman itong lutuin, pero mahirap lang maghanap ng Filipino style na longganisa at tocino. At ayun na nga, finally lumipad na yung eroplanong sinasakyan namin. Meron kaming stopover sa Cebu for almost 4 hours. Mabuti na lang, malaki at maraming mga shops doon sa Cebu International Airport. Kaya marami tayong pwedeng tambayan at hindi tayo mabuburyo. Matapos nga 1 oras na biyahe ay lumanding na yung eroplanong sinasakyan namin dito sa Cebu. At ayan si baby, tulog na tulog pa rin. Tulog lang siya the whole flight mga langga. Kaya kahit na binilhan namin si baby nung headphone na makakatulong para hindi masyadong masakit yung tenga ng mga babies kapag masakay sa eroplano, hindi namin yung nagamit dahil si baby ay tulog na tulog. Dahil meron tayong 4 hours to kill, tumhambay lang muna kami dito. Timing nga at nagpang-abot kami ng aking kaibigan from New Zealand na si Ivy. Turns out na dito din sila sa Boracay magbabakasyon ng kanyang kaibigan. Nung nag-board na kami ng plane, meron kami mga nakasabay na mga Chinese na gustong-gusto nila si baby. Pag-upo ko pa lang, biglang tumayo yung babae na nag-aayos ng buhok. Hindi ko alam kung celebrity ba sila o kung ano kasi meron silang mga bodyguards. At ayun na nga, pinagpasapasahan nila si baby. Actually, natakot ako nung una kasi siyempre hindi natin sila kilala mga langga at hindi pa sila nakakaintindi ng English. Pero nakita ko naman na mababait naman sila at sadyang gustong-gusto lang nila ng bata. Kaya ayun, hinayaan ko muna si baby sa kanila ng mga ilang minuto. Tapos nung nag-land na kami, abay, lumapit na naman sila sa akin at kinarga na naman nila si baby. Kahit na init na ako at si baby mga langga. Nako, ayan, lumapit pa rin sila at kinarga si baby. Sabi pa nga sa akin ng isa na mag-picture daw kami. Tapos nung sinabi namin aalis na kami, kukunin ko na si baby. Sabi nila sa amin lang, bye! At after many minutes nga mga langga, finally nakuha na ni Mike yung aming mga bagahe. At ayun, lumabas na kami. At paglabas namin ay lumapit na kami agad doon sa desk kung saan naroon ang attendant ng resort na pag-i-stayhan namin dito sa Boracay, which is ang Shangri-La Boracay. So pagdating namin doon ay in-assist niya kami, kinuha niya yung aming mga information, tapos sinulungan niya kami sa aming mga bagahe at sumakay na nga kami doon sa kanilang shuttle. Actually, kami lang yung sinundo nila para sa flight na ito. Kaya solong-solo namin yung shuttle. Itong holiday trip na ito mga langga was supposedly noon pang June last year. But we have to rebook kasi dumating si baby. Medyo naging hassle pa nga yung pagpaparebook ko ng booking na ito mga langga. Dahil kasi peak season ang January, nahirapan kaming maghanap ng date na ma-accommodate nila kami. At saka ni-require nila ako ng napakadami mga papers para sa pagpaparebook ko na ito mga langga. Require nila na kumuha ako ng letter from my doctor saying na hindi dapat ako mag-travel ng long haul dahil malaki na ang tiyan ko sa June. Kaya medyo na-disappoint ako nung nagparebook ako for this booking. Kasi hindi ko inaakala na kinakailangan pa nila na mag-provide ako ng pruweba na hindi nga ako pwedeng mag-travel. Hindi na kasi pwedeng i-cancel yung booking ko dahil non-refundable siya. Kaya naman, yung rebooking na lang yung aming option. Pero anyway, andito na tayo sa port ng Shangri-La at dito tayo sasakay ng bangka papunta doon sa kanilang resort. Nung dumating kami, meron ng mga tao na nag-aantay dito. Akala namin makakasabay namin sila sa boat kasi meron din silang mga dalang bagahe. But it turns out na aalis na pala sila. Hindi nagtagal ay na-ready na nila yung aming boat na sasakyan papunta sa kanilang resort. Maganda kasi dito mga langga kung sa Shangri-La ka magsistay kasi meron na silang sariling port at sariling boat na magdadala sa inyo sa kanilang mismong resort.
Medyo mahangin at maalon nung umalis na kami mga langga, kaya medyo nakakatakot siya. Pero hindi naman daw ganun katagalan, siguro nasa mga 15 minutes lang yung travel namin mula dito sa kanilang port papunta doon sa kanilang resort. Daanan namin ang White Beach kung saan naroon yung Station 1, 2, and 3. Ang Shangri-La Resort kasi ay located sa dulo ng island. Yes, medyo malayo siya sa White Beach mga langga, pero meron naman silang shuttle na magdadala sa inyo kung gusto nyong pumunta doon sa downtown. Sobrang excited na namin nung nakita namin yung White Sand dito sa Boracay. Sobrang laki ng expectations namin kasi napakaganda ng mga reviews na mga narinig namin sa mga kakilala namin na nakapunta na ng Boracay. And finally, nakita na rin namin ang Shangri-La. Napakalawak ng area nila mga langga at napakaganda din. Say aside sa dagat ay meron din silang mga punong kahoy na nakapaligid dito sa kanilang resort. Kaya kahit na napakainit ng panahon, marami kang masisilungan. Medyo malakas yung alon ngayon mga langga kaya nakakatakot tumawid lalo pat meron akong karga-kargang bata. Pero very attentive naman sila sir at tinulungan nila ako na makatawid safely. At pagdating namin dito sa entrance sa taas, may sumalubong na music. Biyawan. Pagdating niya namin dito sa taas ay meron nang nag-aantay na buggy para sunduin kami. Dito sa Shangri-La Beach Resort sa Boracay mga langga, meron silang dalawang beaches. Ang unang beach ay tinatawag na Punta Bunga. Ito ay isang semi-private na beach kung saan shared siya sa tatlong resort. Ito ay ang Shangri-La, Crimson at ang Movenpick. At ang private beach naman ng Shangri-La ay tinatawag na Yugan Beach, kung saan ito ay exclusive lang sa mga guests ng Shangri-La. At located ito sa harap ng kanilang swimming pool. Isa sa mga paborito kong part dito sa Shangri-La ay ang kanilang reception lounge. E pagpasok mo pa lang dito sa area mga langga, naku, napakaganda na ng mga facilities. Meron sila mga patubig na design dyan sa mga gilid, tapos napakaganda pa ng kanilang ceiling. At kung gaano kalaki ang kanilang lobby/reception area, ganun din kadami ang kanilang guest services personnel na mag-handle ng inyong mga bookings, check-ins, complaints at kung ano-ano pa. At isa din sa nakaka-impress sa kanilang service dito mga langga, sino ang nag-handle ng iyong check-in, kamustahin kanila every single day or every single time na makikita kanila. At sa dami ng mga guests na hinahandle nila every day, nakaka-impress na nakikilala pa rin nila kayo by your name and on a personal level. Sa check-in process pala nila dito mga langga ay hihingan kanila ng bond. Yung hiningi nila sa amin is 24,000 pesos, which is ibabalik naman siya upon checkout at i-deduct lang yung mga na-consume nyo dito sa resort. Tulad na lang ng pag-dine-in nyo sa restaurant or kapag mag-a-avail kayo ng kanilang mga services. Ang nag-assist pala ng check-in namin ay si Ma'am Joy. Katapos ng check-in process ay sinabayan kami ni Ma'am Joy papunta sa room while explaining kung anong mga services na ino-offer nila at kung anong mga activities ang meron sila dito. Tina rin kung nasaan located ang kanilang mga amenities tulad na lang ng kanilang mga restaurants, infinity pool, gym at entertainment area at marami pang iba. At ayun na nga, dumating na kami dito sa aming room. Ito palang room na ito ay tinatawag na deluxe room. Actually, hindi ito ang room na pinabook ko originally. Gaya nga ng sinabi ko kanina, kinakailangan kong iparebook yung aking booking from June to January. At dahil peak season daw ang January dito sa Shangri-La Boracay, ito na lang yung room na available para sa buwan na ito. Alam niyo ba mga langga, nagbayad pa ako ng extra para sa room na ito. Kahit na kung normal season lang, mas mura naman itong room na ito kumpara doon sa room na originally ay pinabook ko. Pero wala tayong magagawa kasi ito lang talaga yung date na available kami. Anyway, bibigyan ko kayo ng tour dito sa room. So pagpasok mo mula sa pintuan, dito sa right side ay makikita mo ang kanilang bathroom at shower at meron din silang bathtub na hindi namin nagamit. Wala naman dito sa bathroom ay meron silang sa pangpintuan na diretso sa inyong bed. Pero syempre hindi po kasama itong napaka-cute na baby sa booking na ito. Anyway, king size po ang size ng kanilang bed at yung cot na nasa tabi ng bed ay ni-request ko po para kay baby. Meron din pala itong kasamang balcony. This is gonna be our home mga langga for the next 6 days and 5 nights. Sobrang pagod namin sa biyahe mga langga. Kaya naman, dating namin dito sa room ay nakatulog lang kami ng siguro mga 4 to 5 hours hanggang sa dumilim. At nung nagising na kami, we decided to walk around the resort. Pagkatapos ay maghapunan sa isa sa kanilang mga restaurants. Meron pala sila ditong 4 na restaurants na nagsiserve ng iba't ibang klaseng mga cuisine. Alam nyo, napakasarap lang tumambay sa room mga langga kasi sobrang lamig ng room. Paglabas mo kasi dito sa aming kwarto, nako napakainit na. Mas lalo pang mainit yung pakiramdam namin kasi hindi pa kami nakaligo at pagod pa yung mga katawan namin galing sa biyahe.
Pero kahit na ganun, hindi rin naman pwede natatambay lang tayo sa room. Kaya heto at maglalakad-lakad muna tayo. Plano sana namin na maglakad-lakad muna bago kumain. Pero nasa mga 7 PM na kasi nito. Kaya naman, pagdating namin dun sa lobby ay dumiretso na rin kami sa restaurant. Nag-decide kami na dun kami magdadine sa restaurant na tinatawag na Vintana. Nagsiserve sila ng Asian cuisine, mostly mga Filipino dishes. At dito rin sa restaurant na ito, i-avail namin ang breakfast na included na sa aming booking. Wala masyadong tao dito sa restaurant mga langga kasi sigurado ako na yung ibang mga guest ay pumunta doon sa White Beach. At yung iba naman ay nag-dine doon sa ibang mga restaurants dito sa Shangri-La. Pagpasok nga namin sa restaurant ay meron lang isang couple na nauna na sa aming mag-dine. Katapos naming umorder ay sinerva nila kami itong iba't ibang klaseng mga tinapay na may kasamang butter sa side. Pagkatapos ay dumating na rin yung in-order naming mga drinks. Order lang ako ng napakasarap na mango shake. Ang si Mike naman ay umorder ng beer. Kalaunan ay dumating na rin yung in-order naming mga pagkain na masasabi kong ang presyo nila ay katulad na lang din ng presyo ng mga pagkain doon sa New Zealand. So, umorder lang kami nitong lumpiang sariwa, chop suey na walang subak, lechon kawali, chero at isang kinilaw. Tapos meron silang binigay na side dish na laing. Pagkatapos namin kumain ng hapunan, ayun na nga at dumiretso na kami at naglakad-lakad dito sa kanilang resort. Balak namin pumunta sa kanilang poolside para tingnan kung gaano nga ba kalawak ang kanilang pool. Mabuti na lang at marami silang mga ilaw dito, kaya kahit na gabi, ay maliwanag pa rin ang kuha natin sa ating camera. At nang dumating na nga kami doon sa kanilang swimming pool, abay totoo nga at maganda nga pala talaga ang kanilang swimming pool dito sa Shangri-La. At kahit na gabi na ay hindi lang naman kami ang may dalang bata dito mga langga. Para sa mga nagsasabi na kinakailangan namin lagyan si baby ng takip sa ulo at ng medyas tuwing lalabas o pinapasyal namin siya sa gabi, huwag po kayong mag-alala kasi ang baby po namin is built different. Masanay po kasi siya sa lamig doon sa New Zealand, kaya naman dito sa Pilipinas, iinitan siya all the time. So ayun na, tumambay lang kami doon sa pool ng mga ilang minuto. Tapos nag-decide na kaming umakyat na sa room. Pero hindi na kami tumawag ng buggy para magpahatid doon sa lobby. Kaya ang ending ay nakapag-exercise kami dahil tinulak namin yung stroller ni baby paakyat doon sa kanilang lobby. Anyway mga langga, dito ko muna tatapusin ang vlog na ito. Kung bago kayo dito sa aming page, huwag niyo po sana kalimutan na mag-like, follow at i-share yung aming mga videos. Maraming salamat po sa panunood. Shoutout po pala sa inyong lahat. God bless. Bye!